Malalakas na hiyawan at iyakan ng mga estudyante at guro. Oh my God. Ito ang sumalubong sa pagbubukas ng klase sa Balunto Elementary School sa General Santos City nito lang Lunes. Noong mga oras kasi na yon, tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa video, makikitang napaupo na lang ang mga estudyante sa kanilang school grounds. Oh my God. Katatapos lang ng kanilang flag ceremony nang bigla na lang nilang naramdaman ang malakas na paggalaw ng lupa. Ayun kan. You go. Mabuti na lang talaga is nasa open field pa yung mga bata, kasi sobrang lakas po talaga. Andito sila, nakalinya pa po yung mga bata, Tumagal ng halos 1 minuto ang pagyanig. Oh my God. Nahahagip mo ang bawat reaksyon na umiiyak ng mga bata at ikaw wala ka na talagang ibang maisip kundi ang kakapitan mo na lang talaga is yung dalangin mo, Oh my God. Matapos ang lindol, isa-isang naglabasa ng mga estudyante para makaiwas sa anumang panganib. Mga kailangan. Ang ilang magulang agad na sinalubong ang kanilang mga anak palabas ng paaralan. Sa video, isang ama ang kapansin-pansing balisa habang patungo sa paaralan at tila may hinahanap. Maya-maya pa, nakasalubong niya ang 5 estudyante mula sa paaralan. Ang lalaki agad na payakap sa mga bata dahil sa matinding pag-aalala. Nahanap ng reporter's notebook ang lalaki sa video, ang 46 na taong gulang na si Jerry Ronya. Kwento ni Jerry, ang kanyang 3 anak at 2 pamangkin ang mga batang yakap-yakap niya na nakuhanan sa video. Doon na po ako sa school, takbo na takbo ako. Yung mga bata, iyak nang iyak. Nakita ko yung mga anak ko. Niyakap ko kagad. Hindi ko nga alam kung ano yung ginagawa ko. Biglang lumuha yung luha ko. Laking pasasalamat ni Jerry na ligtas at walang nasaktan sa mga bata. Una pasukan mo ito yung mga anak ko. Grade 2, grade 5, grade 8. Dalawang araw matapos ang pagyanig, binalikan ng reporter's notebook ang Balunto Elementary School. Ito naman po ang likurang bahagi ng aming paaralan kung saan makikita po natin na bumagsak po ang pader nito. Then, at the back po niyan is isang community na 16 sa kanilang 60 mga silid-aralan ang nagkaroon ng matinding pinsala. Dito naman po sa nakikita natin sa isang area na ito is yung isang classroom na talagang red tag na talaga siya kasi total wreck na talaga, konting push na lang or restricted na talaga ito. Hindi na po ito malapitan kasi anytime bibigay na po talaga ang building na ito. Dahil sa tindi ng pinsala, hindi raw muna magagamit ang mga silid-aralan. Dito naman po na area, Sa patuloy naming pag-iikot sa eskwelahan, muli na namang naramdaman ang pagyanig. ay, oh my God! Ay, Diyos ko, Lord! Kaya minabuti na ng aming team na agad na umalis sa lugar. Sa Matanaw High School, Davao del Sur, isa-isang nagpulasa ng mga estudyante sa gitna ng kanilang flag ceremony. Ilang saglit pa, bigla na lang gumuho ang isa sa mga school building.
impormasyong nakuha ng reporter's notebook mula sa paaralan, abandonado na raw ang gumuhong school building. Wala rin daw tao sa loob ng building nung mangyari ang pagguho nito. Sa Mahayahay Elementary School, maririnig ang malakas na pagsigaw at iyakan ng mga estudyante at guro habang tila dinuduyan ang paligid. Pero sa gitna ng pagyanig, bigla na lang bumagsak ang bubong na ito sa pwesto ng ilang mga estudyante. Mabuti na lang at wala raw nasaktan ng mga estudyante at guro. Agad ding nagsuspindi ng klase ang paaralan.